Yo, what's up guys? This is take 4. Sayang yung mga pinagsasabi nila kasi dun sa Zoom is nakakorrupt yung file. And as promised ko dun sa video natin sa Agon Hoops, gagawa ko ng long video, a podcast with my friends. Especially galing dito basta sa ginagawa namin dati, yung modding. Yan sila yan. So, wag niyo muna silang ano yun And si Janus from Agon Hoops yan. So, nag-request din ako baka may gusto dun sa mga viewers natin na pumasok dito. Kasi gagawa tayo ng preview. Usually, ginagawa ko naman siya sa channel kung napapanood nyo. Pero, 4 minutes lang, ganyan. So, ito, kwentuhan na lang din. So, ayun, we have the bracket na. NLEX versus TNT. Meralco versus Magnolia. Ginebra versus Phoenix. And Raynor Shine versus San Miguel Beerman. So, we're going to the first matchup, ang NLEX versus TNT. And dito merong TNT fan sa chat natin, sa call. Si Janus. Hello, Janus. Hello. So, bilang TNT fan, okay lang maging bias ka ngayon, maging fan mode ka ngayon. Ilabas mo yung sama ng loob mo. So, do you think TNT can win twice versus NLEX? Can, maybe. Pero the way they are playing right now, I think malabo. Ito, upon looking the stats, dead last sila sa dead last sila sa 3-point attempts. Second to the last sa 3-point percentage, 28%. Which is not TNT basketball if you ask me. Tsaka sa assist, dead last din sila. Hindi naman ganun yung nila, hindi naman ganun yung style of play nila. So, ang may talaga, may lack of cohesion, di talaga nag-gel si ball throughout the conference. So, naapektuhan din yung laro ng locals. Up and down, inconsistent. On the other side, yung NLEX, consistent. BPC candidate, Berto, consistent import with the lane, addition ni Shawnee, and good role players para sa NLEX. So, I think I like their chances to advance over TNT. Syempre, you say the name Bolik. So, I will talk to Ice about Robert Bolik. So, can NLEX pull this one off? Hindi na kaya sila mag-choke? What do you think, Ice? For me, Kadilali is the perfect import for NLEX. He tries to neutralize yung NLEX team na should be said, ball dominant with Bolik. Well, mataas yung assists niya, but he has the tendency niya mag-waka o magbuwaya. So, if they will become more consistent, and also with the addition of sinabing dyan, si Sean Winston, and also yung role player na naging all-star na si Bahia. And dati bang kuning tira-firma yan ngayon ginagamit niya, pa-find na yung role niya. So with all those happening, and maybe medyo hot take to, pag pinapashoot nilang palagi si Bol, and they will defend all the 3-pointers, they will defend all other players, maybe may laban yung NLEX because no team can win it with one player. Yun lang yung masasabi ko. And I think Chatrias, alam natin, ginagamit niya yung mga imports niya with many minutes. So, mapapagod si Bol dyan, and he will be, magtatantrum, baka lalabas na naman yung gano'n yun. Yung attitude ni Bol. So, baka mapikon siya sa physicality ng NLEX. So, that's why I'm rooting for NLEX to win in one game. Ikaw, Fritz, tingin mo ba this could be a different story kung si RHJ yung import over Bol? Well, makita naman natin Bol is dominant kasi Bol eh. So, ISO, tapos mulong number one option lagi. So, once nasa kay Bol ang bola, hindi siya masyadong team player eh. Once nasa sa kanya ang bola, isipin niya to score. Unlike RHJ, oo, kaya niyang umiscore kung kaya niya, kung gugustuhin niya.
pero more on involvement kasi ng teammates si Aris. So, parang lalong nagbubush yung confidence ng mga teammates niya kapag kasi Aris yung naging import ng token text. So ako naman, so yung difference kasi talaga, yun yung sinasabi nyo, yung pagiging team player ni RSJ. Pupukol ng 30 si RSJ, pero alam mo yun, with ball kasi feel ko malaking factor yung yung pagiging ball dominant niya kasi yung rhythm. Kasi kung ako shooter sa TNT, paano ko makukuha yung rhythm ko? Kumbaga, to be generic, yung pulso ko, if siya lang titira. So, as a shooter, kailangan mo lang siguro 3 minutes ka muna bago mo malamang off night ka ba or alam mo yun. Kasi kailangan mo talaga ng ng bola kahit hindi ka makatira palagi. Alam mo yun, mahawakan mo lang, mapasa mo ulit. Alam mo yun, iba sa feeling kasi if may bola ka muna, kahit hindi mo itira, alam mo yun, gets mo yun. Kasi nangyari, 4 out, 1 attack. Ganyan sa token text ngayon. So, with RHJ, yun. Hindi sabi na kailangan magamay mo muna yung bola. Kung talaga bang magiging consistent yung laro mo, hindi. Pero feel ko, ngayon, hindi na magbabago yan eh. Kasi kung makaka-evolve yung bola, hindi mo mararanasan yung magagamay mo yung bola kasi hindi nga masyado mapupunta sa'yo yung bola. Kasi ang option is ball. Unlike RSJ, so RSJ, kung kaya diretso, pero makita ang libre ang kampi, bibigay. So, di ba? Iniintay niya pumutok yung mga kampi niya. Tapos na pumutok naman yung mga kampi niya, RSJ, mas mapapadali yung trabaho niya. Ganun. Nag-result naman ng ilang championship eh, kaya parang no question naman. Kaya after 12 games, feeling ko ma-adjust pa ba yan? Magbabago pa ba? Parang hindi naman madadala sa salita eh. Hindi. Attitude ang problema. Sa player na lang yan eh. If gusto niya talaga eh. Siguro, I also like the chance of NLEX, lalo if mag-run sila. Kasi pasalamat din tayo sa Rain or Shine eh, nung nag-first game sila. Yung ginawa ng Rain or Shine, parang nakatulong sa lahat ng PBA teams. Ganito pala kalaruin si Bolbol. So, ayun. Nakita nila yung weakness ni Bolbol. Oo, first game pa lang eh, no? So, parang, ayun. Anong record na? 6-6? Oo. Alam mo yun, 50% chance of winning this conference. Ako, NLEX in 2. Sa akin, NLEX. So, next series, ito sa mga favorite ko, underrated. Feel ko hindi masyadong napag-uusapan. Meralco versus Magnolia. So, merong Magnolia fan dito sa chat din, sa group. So, unahin natin siya si Ice. So, what do you think? Kaya ba ng Magnolia mo? Yung Meralco. Yun, I think yung identity ng defense ng Magnolia nawawala na siya. Because, medyo at a point, 0-3 yung Magnolia if not mistaken because of Omot, yung import nila. And then, nung nag-import na sila, so nagbago na yung ihip ng hangin. So, and also, they are shooting well sa 3 points nila. They are number 1 in 3-point shooting. So, basically, and, well, interestingly din, kukunti lang yung field goal attempts nila. So, that's basically, may system na nangyayari dyan. And that's a very careful system na ginagawa dyan ni Coach L.A. So, kahit nagtitake sila ng time, na-follow pa rin yung play nila. Saka, alam mo yun, parang, tawag nito, nabibigyan ng bola lahat eh. Pero still, medyo may kulang dun sa Magnolia pa rin eh. Maybe, it's because they are young, may young sila na coach, and then may ball dominant na Lastimosa, and then Poli and Mark Baroka are old now. Well, they're respected Magnolia hotshots players, pero I think they're not that efficient this conference in terms of shooting. So they will really lean onto
Chapman, Lucero, Lastimosa, and sana hindi nila bigyan ng maraming minuto si Alfaro kasi yun yung ano ko player. Parang pag nandun siya sa, well, he's an high IQ player pero parang nawawala yung ano parang nawawala yung sistema niya. So I think nabigyan ng keystone si Lastimosa. And that's how I see the games para sa kanila. Medyo 50-50 din ako doon. Pero magandang series yun. So, yun nga, maganda sana ang series eh. So, dati sumasakay-sakay ako sa Magnolia hate eh. Pero ngayon, gusto ko silang i-appreciate talaga kasi all conference na panood ko naman, may nangyayari sa offense nila. Hindi na yung parang, ay, yan. Pas parang magugulat kayo, lalo pag nanood ka ng laban ng TNT. Tapos next game manonood ka ng Magnolia. Ay, ganito pala yung basketball. Ganito pala, may nangyayari sa Magnolia. So, yung naging problem lang naman nila this conference or nung pumasok sa LA is yung clutch moments. Laging nagte-trending, si Jerome Lastimosa, ganyan. Pero, actually, pinagtatanggol ko pa nga kasi natutuwa ako kay LA na mas tinatras niya yung bata kaysa dun sa matanda. Though okay lang naman may matanda sa team. So, good problem niya yun kung paano niya i-gel yung old tsaka young eh. And so sa Meralco kasi dati defensive team yung yung Magnolia with Coach Chito. Yun nga, naging motion na ngayon kay Coach LA. Tapos yung Meralco defensive team. So known talaga yan sila. Under gaming palagi, low scoring. Ang nakakainis lang kasi twice to beat yung Meralco, 4-5. Ba't kasi twice to beat yung 4 tapos 5 ka naman. Di ba? Lalo kung same record kayo. Parang, alam mo yun, sana, ganun yung format dati, di ba? Best of 3 yung 4-5 tsaka 3-6. Sana ibalik nila yun eh. Kasi ang ganda sana ng series kung mahaba tong Meralco tsaka yung Magnolia eh. Kasi, palagay natin, matalo yung Magnolia first game. Kasi paano sila babawi? Alam natin kaya nilang bumawi, di ba? Dun kasi gusto kong panoorin eh. Paano next game, paano adjust, paano kukontrahin yung ginawa ng Meralco. Lalo young team yung Magnolia. Syempre pag first game, malay mo. Buti nga good thing kanina naglaban sila eh. Parang mangyayari tries to win. Nanalo sila 1-0 na. Dalawa pa. Yun nga, outside looking in, peaking sila at the right time, yung Magnolia. Simula nga nung pagpasok ni Chapman, talagang seamless fit siya eh. Seamless fit siya sa Magnolia compared to Omot. And gusto ko rin yung yung combination nung nga nila, yung sinabi mo nga kanina, yung young and old, sila Jerome, sila Zave, and then sila Mark na medyo nakikita ko marami siyang marami siyang haters sa Mags community sa Twitter Pero okay pa rin naman, serviceable pa rin naman si Mark. Tsaka lalo na ngayon playoffs, magamit pa rin naman. So, I like their chances. May advantage lang talaga siguro yung Meralco pagdating sa coaching, knowing Nenad. Okay, tulad niyan, nakita niya na kanina yung game against Magnolia. So, expect natin may adjustment siya for game 1. And let's see. Pero ako, I think makakalusot yung Mags in 2. So, ayun, dag ko sa'yo kasi minention mo si Chapman. Nakatuwa lang kasi kahit mag 40 points siya, alam mo yun, lahat ng puntos niya off-ball. Siguro sa ilang attempts niya, 2 lang na mag-isolate. Pero karamihan talaga off-ball, may system, may pasa galing. So, actually magaling si LA. So, syempre, first time, may lapses talaga. Yun nga, sabi ko sa crunch time. Hindi talaga maiwasan. Mahirap talaga mag-coach eh. Mahirap naman talaga mag-coach. So, pero pag yung ayaw sabihin, wala naman sa playoffs eh. So, punta na kay Fritz. Yun nga, yung kanina panalo ng Max. Pero Max by 2, siguro. Game 2. Kasi laking bagay din kasi nung nawala yung kanina Hatch. Laking bagay nung nawala yung Hatch kanina. So, siguro, mapaglaro yung Hatch sa game 1 nila,
malaking bagay yung inside presence talaga. Pero knowing naman yung Magnolia, diba? So, Young Guns, Lucero, Lastimosa, alam mo, yan ang magiging focal point ng yan pa yung Chapman, diba? So, yun lang, ano lang la, yung inside presence lang ng Magnolia, saka isa pa, si Cancino. Yan, isa pa nagbubulong ng Meralco ngayon yan. Siya ay nagiging focal point ng Meralco madalas. So, yan, i-contain lang nila yung outside shooting ng Meralco sa yung loob. Tingin ko kakayanin ng Magnolia by 2. So Magnolia si Fritz. Ikaw, Ice. Hindi ka nagsabi kanina eh. Magnolia in 2. Ari! Si Janus. Magnolia into din. Hala! Grabe kayo Hindi ko in-expect sa inyo. Grabe kayo sa Meralco. Doon natutuwa naman din ako sa Meralco, lalo nung dumating si Brickman kasi may stabilizer na sila eh. Pero feel ko hindi lang talaga kumapit si Brickman sa timetable. Siguro kung 28 years old siguro siya. Baka ibang story pa eh, no? Ang underrated din ni Brickman, di masyado pinag-uusapan yung ginagawa niya. Ayun yung pinakabutas nila dati, tapos ngayon napunan bigla ni Brickman. Ako, wala akong prediction sa series na to eh. Yun yung gusto ko, humaba sana eh. Pero 3 naman nagsabi ng Magnolia into, so baka pwede na yan, mag-skip na tayo ng next series. So Safe ka next dun, hindi, pero promise na gusto ko talaga yung Magnolia. Actually. Medyo na lang ako nung nabawasan ng minuto si Javi. Pero kasalanan niya naman na yun eh. Pero kasi ang ganda na yung point guard. Jerome, tapos may Javi na dos. Actually, doon ako natuwa kay LA nung una. Ginawa niyang dos si Javi. Of all coaches in the Philippines, 6'5" na dos. Ang naging problema na lang, si Javi na lang talaga yun. Sana lagi niyang na-shoot. Kasi yung shooter ka eh. Yun lang talaga yun. Bro mo, 6'5", dos. LA lang gumawa nun ngayon. Hindi ako hater na Magnolia sa mga Magnolia fans. Yakapin nyo ako dyan. Next series na tayo. Ginebra versus Phoenix. Ito, tingin ko, madali lang para sa inyo. No question about it. Sobrang dangerous with Justin Brownlee. Noong una, ang daming doubters. Magda-doubt kayo kay Brownlee. Ano ba naman kayo? Buti sana ako na-injured dyan. Magpuproduce pa rin naman yan eh. Healthy. Ayoko na magsalita. Kayo na lang. Si Ice. No question naman talaga yung leadership ni Brownlee, especially familiarity na lang, yung triangle. Tsaka Phoenix, wala na sila Richie Rivera. Wala na silang... Kung maglalaro siya, feel ko maglalaro man ata eh. Malaro ba siya? Hindi na pala update eh. Ayun, Kung maglalaro siya eh, kamay yun, I don't know. Pero feeling ko ilalaro yun eh. Pero malaking bagay na wala si Balingay, si Perkins. Sino ba big man nila? Gozo? Hindi naman, wala masyadong minuto yun si Gozo eh. Brian Santos, yan ba yung nagde-depensa rin kay Japet at Troy? Medyo undersize sila. Or maybe, sino ba? Si Kentafin ba yung magbabantay kay Aguilar? Parang di ba? Kasi siya lang yung 6'5" dun eh. Medyo overpowered na siya. Kumbaga, Nebra, isang game lang yan. Tapos, bibisikin yung I think kahit si RJ Abarientos lang yung gagawa dun sa Ginebra. Kasi mabilis si Abarientos eh. So, I think wala silang ganung guards. Maybe Tio, pero medyo mautak si Tio more than mabilis eh. Kung bibilisan nila, I think the triangle. Hindi naman talaga pure triangle yung Ginebra eh. But still, it's gonna be a long day para sa Phoenix. And dito masusubok yung mga tres na Iskandor. Yan yung pinaka best way sasabihin ko to.
Yan, kababayan ko sa Iskandar, taga Davao yun eh. Kaya favorite ko yun eh. Nag-average nga yun, di ba? 2 out of 9, 3 out of 10. Parang, di ba, dun yun nasusukat kung gaano kagaling si Iskandar sa 3 points. Pero, basically, alam na natin kung ano yung sagot dyan. So, Hinebra in 1. Ako, I love the way yung Hinebra ngayon, the way they're playing, sa tingin ko sila pa rin favorites eh. Hindi na sila masyadong nag-aano sa nagre-rely masyado sa triangle. And they shoot a lot of threes now, which is good. And yun nga, na-utilize na nila ng maayos si RJ. Yun, nag-unleash na talaga siya. BPC candidate din. Of course, Brownlee, Scotty. All around, madali lang sa Hinebra to. Jeans in 1. Walang challenge. Ako gusto ko i-add sa inyo yung gusto ko sabihin kung nasabi nyo wala ng triangle. No, meron pa rin naman. May mga early triangles. Alam mo yun, yung parang soft triangle. May triangle pa rin. Pero alam nyo kung bakit nawala yun? Dahil kay RJ Abarrientos. Kasi pag Hinebra ka, dati, bawal ka mag 30 points. Kasi pag di mo pinasa, aray mo yung mangyayari sa'yo. Unlike, di ba, pag kay coaching, bawal mo na ipasa pag libre ka. So, different culture, different system. Pero, nung dumating si RJ, nag-iba yung Hinebra. Parang wala na rin nagawa si Coach Tim eh. Parang wala na siya nagawa. Like, he needs to embrace yung parang sinasabi, reject modernity, embrace. Reject tradition, embrace modernity. Baliktad. Basta yun. Kasi si RJ, dumating siya, alam ko nanonood naman kayo pag Hinebra. Pag sa kanya, wala, hindi nangyayari yung triangle. Siya yung willing to do things na hindi ginagawa ni Scotty before. Yeah. Scotty kaya niya mag-average dati ng 20 plus, ayaw niya lang. Or he's just really a role player, I don't know. Pero RJ is the guy talaga. Tsaka buong conference, hindi bumaba ng 10 points yung ginagawa. So, ngayon lang ako nakakita ng ganyan sa PBA ngayon, ha. Since the James Yap era, tangina, grabe. Rider na ako ni RJ Abarrientos bigla, Pero seryoso talaga kasi ganda talaga ng ginagawa niya. Gumawa siya ng ibang flavor sa Hinebra ngayon. Though, wala nagawa si Coach Tim. Pero, kailangan niyang i-embrace yun. RJ is the guy. Feel ko ganun talaga. Wala na siyang magawa. Kasi nagpo-produce eh. Yun nga, gaya na sabi mo. Inadapt na ni Coach Tim yung playstyle. Kasi nung una parang pinilit niyang maging sa sistema ng triangle niya. Hindi umuubra si RJ eh. Alam mo si RJ talagang scoring talaga siya. Scoring ang laro niya. More on scoring talaga. So pati as long as healthy si Justin Brownlee, walang magiging problema ang Hinebra. By one, kayang kunin ng Hinebra eh. Hinebra. Unless kung may tinatawag na off night talaga. Kung na-tempo na off night talaga sila, wala na talagang magagawa na yung coaching staff dyan. Kahit anong pilit mo, kung off night talaga ang player mo. Pero knowing Justin Brownlee, kahit off night yan eh. Gagawa ng paraan niya para makapuntos, para mapanalo Hinebra. Alam natin yan. So, we know na para sa Hinebra na ito ng series. So, I think it's time to give naman tayo ng flowers sa Phoenix kasi nakitaan natin sila ng ng pagbabago kahit papaano. So, minimension ni Ice, yun lang naman yung nagpaiba ng tingin ng tao. Pero, masaya tayo na nag-compete sila. Alam natin kaya nila. So, i-give natin yung flowers nila. Unahin natin si Ice. Sa Phoenix pa rin ba tayo? Syempre nag-iba na yung sistema. Charles Chu, he's a known tactician naman talaga. Kahit sa NCAA pa lang,
And he has that influence from Coach Raiko. Yan. So, I think na-apply naman niya dun sa Phoenix. Especially, nung nagpalit import sila, but I think yung palit import nila, it's too late na. Jonathan Williams is a former best import. He's a scorer, we know that. Pero, alam mo, parang huli na eh. Kasi, they've been beaten by, should we say, so-so teams. So, yun na nga. And then also, yun, yung mga Lectran, the familiarities, the Enets, and the Galzones. Ayan, nandun na eh. And then, my favorite player, nandun siya eh. Shoot lang siya, shoot eh. I like their young core, intriguing pieces. Si Richie, nagbe-breakout na. Tyler Tio, Balungay, sayang nga na injury. Sino pa ba? Kakapik lang nila, Gozum. Ang ganda nung nila, intriguing pieces. May building blocks na. Kung magtuloy-tuloy, sana magtuloy-tuloy na under Coach Charles. Sana hindi totoo yung rumor na parang aalis, pero sige, sana hindi totoo. Sana magtuloy-tuloy yung Phoenix, malayo mararating nila. Future is bright para sa Phoenix kung magtuloy-tuloy. Ako gusto ko lang mag-sorry. Kasi nung na-release yung karamihan, syempre may hinanakit ako RJ Azul yun eh. Pero, no, kung ako rin din talaga may-ari ng team, so I know their tawag dito, yung iniisip nila na future na lang din. Tsaka, kung iisipin mo rin, yung mga binitawan, oo nga naman talaga, mga old pieces na, hindi na rin nagagamit. So, serviceable, pero, doon ka na lang magpasahod talaga sa alam mong sa future mo. So sorry Phoenix. Nagtampo ako nung nawala si RJ kasi akala ko i-retire nyo. Syempre nakaka-disappoint bilang player fan. Yan lang naman. Si Fritz. So, Ayun, no? Sa Phoenix, no? Maganda yung future ng Phoenix ngayon, lalo na sa mga young core nila, no? So, yun nga. Yung bagay siguro kung nakapaglaro yung Balunggay, eh. Papakita ng Balunggay yung tapos yung nakita naman natin yung Richie, halos consistent na maglaro talaga. Tapos, taga-timo mo pa, Tyler Tio na talagang din. Hindi rin matatawaran talaga pagka-dating ng crunch time. Diba? So talagang maganda pinapakita ng Phoenix ngayong season na to. So siguro, konting rebuild na lang siguro. O konting konting experience na lang sa mga players. Gaganda takbo ng Phoenix ngayon. lang talaga, tapat lang talaga sa Ginebra eh, no? Namahalas ka nga naman talaga eh. Feel ko nga kung NLEX Phoenix, feeling ko makakapalag yung Phoenix eh. Pero take natin. Kakayanin eh. Basta kompleto at healthy lang sila eh. Kakayanin. Kasi tactic versus tactic kung NLEX tsaka Phoenix eh. Kaya tayo pumapabor naman sa NLEX kontra TNT kasi alam natin yung TNT walang ngayon eh, walang bitaw. Walang tactic to tactics na mangyayari. Kumbaga yung sistema ng TNT medyo magulo. Kumbaga kahit nga siguro kung nag-Phoenix TNT, baka sa Phoenix tayo kumampi rin eh. Pakita mo yung Castro, halos wala na rin sa laro eh. Di ba? So, ayun. Thank you, Phoenix, for a wonderful conference. Huy, tas na Jinx? Ooh! Baka biglang gawin na naman Tio yung clutch shot niya. Over ball. Di ba? I-mention nyo naman si i-mention nyo din si Evan Nelly. Ganda rin naman ni Nelly. Hindi mo binigyan ng flowers, pinapabigay ko sa inyo ng Hindi, nakalimutan ko eh. Tama, si Evan. Sana nga hindi nila bitawan eh. Sana hindi totoo yung mga trade rumors. Oo. Sayang si Nelly. Pag yun napunta talaga ng San Miguel wala pa naman point guard na Wala talaga point guard San Miguel ngayon ah. Wala. Wami Chongsun ang nakuha nila from Kabagnot, 'di ba? Chongsun hindi naman siya point guard. Points guard. Ang pasama pa, hindi siya akma sa sistema ng San Miguel. Si Jericho Cruz, slashing. Alam mo yun yung yung parang utak ng Kabagnot talaga. Yun yung
Hindi Evan, talaga matatawan. Evan Nele po siya. Ayun yun. Yari yan pag may Evan Nele yung San Miguel. So, speaking of San Miguel, so move on na tayo sa last series. So, may San Miguel fan dito sa ano. Alam nyo na yun kasi kanina may TNT fan, may Magnolia fan, may SMB fan yung natira dito. Yung Rain or Shine fan hindi Yung sumipot. Rain or Shine, nahiya eh. Nahiya sa camera. So we have the Rain or Shine versus San Miguel Beermen. Twice to beat ang Rain or Shine. So, I think, okay lang. Mag-prepare nyo lahat ng sasabihin nyo. Ito yung pinakamagandang series. Ito yung ito yung pinaka-aabangan natin. Sino gusto mauna? SMB fan. Yung fan. Yung fan. Para kukontrahin nyo na lang, no? Uy, your call ends in 15 Oh, minutes. sakto yan. 15 minutes. Oh, sige. O yan nga, sa SMB, no? Ang magiging labanan dito, hunger and experience. Alam naman natin, youth, saka veterans ang magtatapat. Siguro sa pagdating sa laro, lamang ang Ross kasi maraming mas bata, di ba? Bata, tapos talagang kapag pumuntos, consistent din eh. So, ang pantatapat na lang siguro ng San Miguel dito is experience nila. Saka yung isa pa, hindi mo matatawaran kapag kadating na playoffs eh. Kaya tawag na playoff Ross. Yabang. So, yan. Yabang. Yan. Oh, hindi naman natin talaga. Hindi naman talaga magyabang kasi may pagyayabang naman. Yan! Ako na wala yung camera ko. Wait lang. Alam ko yan. Wait lang. Masakit. Refresh ako, refresh. Na maangas talaga pero may pag-aangas naman kasi may napatunayan naman din naman. Yawn! Gusto ko sa SMB fan. Yun nga lang kasi yun nga yung sinabi natin gaya ng may kulang talaga. Point guard talaga. Simula na wala si Kabagnot, nahirapan na silang magtigon ng ano. So parang nagiging laruan nila is na lang fast pace na lang din talaga kasi Gary Putos. Tapos yun ang mali nilang pagkakuha kay Johnson nga kasi. Hindi literal na point guard si Johnson. Pinanggalingan yan, hindi naman siya point guard eh. Option siya for scoring. Scoring si Johnson. Kaya tignan mo nung nalipat siya ng San Miguel, hindi siya makasabay kasi ang option ng San Miguel is Pajardo. Pajardo. So, kapag maraming umano kay Pajardo, doon ka lang magkakaroon ng option at makatira o mabigyan ka ng libre. Eh kaso, makakasabay mo Marshall Lassiter. So, sino pipiliin mo? Johnson Lassiter. Siyempre, dito ka na sa Lassiter. Subok mo na yung Lassiter, di ba? So, yun ang bilin nakakapagpababa ng moral ni Johnson. Na parang hindi niya nailalabas yung potential niya doon sa San Miguel kasi hindi akma yung laruan niya sa sistema ng San Miguel. Kaya sabi ko, mas gugustuhin ko pa nga mag-point guard si Rosales kaysa sa kanya. Kasi ang Rosales, hindi yan pupuntos ng basta-basta. Mas more on assist yan. Di ba? So, ngayon, sa series siguro ngayon, kapag hindi na na-contain yung young guns ng Ross, delikado ang San Miguel. Actually, tama si Fritz eh. Nag-fast pace yung SMB. Though, yun lang din. Ang kalaban nila, fast pace din. Kasi, alam mo naman noon, yung buo pa ang bet 5, di ba? Pagkabagnot na may dala ng bola, set play yan. More on set play sila. Yeah, ultimo nga Arwin Santos, pagka, ibabaw yan, puro high-low pasang-pasan yan. Yung yung sistema nila noon. Na kapag lahat na focus kay Bahardo, spread out silang apat. Kasi yung apat ngayon, may tira sa labas eh. Diba? Lalo yung Ross nga, may tira na rin sa labas. Hindi mo makakalain magkakaroon ng shooting yan. Ako talagang lang yan eh. Defensive player din lang talaga eh. Siguro dahil nga sa tagal na pagsasama nung ng lima na yan, nainganyo na rin siya na maging parang offensive-minded.
Kasi hindi naman sa lahat ng oras aasahan mo yung tatlo eh. Di ba? Pag nag-off-net yung tatlo, syempre, hindi naman laging pasa at depensa kailangan mo rin mag-contribute. Ganun. So, tatanungin ko si Ice, paano kanya tatalunin? Yo, Ice, how can you overcome? Though twice to beat naman kayo, so kayo pala, sorry, hindi pala kayo, hindi pala ikaw si... Nahiya. So, so dapat para sa kanya ito yung tanong, ikaw na lang sumalo. Sige. So how can you overcome that kind of SMB team, lalo na nandyan si Boatwright. So kahit alam nating twice to beat yung Rain or Shine, pero parang sila pa rin yung dehado, di ba? So what is your game plan? For me, para sa Reno Shine manalo sila, very basic pero kailangan lang nilang mas bilisan to outpace San Miguel. Well, they are veterans naman yung San Miguel. So meaning, at saka yung rotation ni Coach Leo, I hope na aabot sa 10 players, 11 players. Kasi yung Reno Shine, 13 players, kaya nilang mag-rotation ng ganun eh. Especially na, yun, si Manaytay, yung the best player. Diba? It's, parang nakikita ko sa kanya si RDO, so he could be the scorer, si Santillan, assister, Karakut, and not mentioning the import, no, si Jalen Johnson. Really a good player. No? He, for me, kahit malaki yung, or mataas yung points ni Bolbol, I think he outplayed Bolbol on that game. Kaya lang na-call out eh. Or I mean, disqualified siya on that game. So, ginawa ko lang yung baseline ng PNP. It's because it is like parang yung best team eh. Kasi may Bolbol na yun. San Miguel is more of a, kahit na sabihin natin, they have added more possessions no, as parang abnormally. Parang I feel like they will be caught, parang makakot up din sila din. Because I think mas mabilis yung rotation ng Rain or Shine. Tsaka hindi sila yung may pride na parang gusto ko marami akong minuto, gusto ko ganito. So, and also they will have to, very generic answer, to be outpacing them and to shoot more threes better. Diba? Parang, alam mo yung San Miguel, maraming shooters, pero they are on and off eh. No offense to Marshall Lassiter, on and off din yung 3 points ni Lassiter eh. Oo, may time talaga na. May time na 35 points siya. Then the next game, 1 point. Parang ganun eh. And then, si Troliano, he is supposed to shoot threes, pero I think this conference is not really a shooter. So, yun, Chongson has limited minutes because the way he plays, parang inaagawan niya ng bola si Jericho Cruz, isa pa yan. Diba, ball dominating yan. And then, tsaka sa import eh. Buti na lang, in time na nakuha nila si Boatwright. Because if si Marcus Leon or si Justin Pato yung import nila, wala na, tatambakan na rin siya yung San Miguel. Because I think nasa stagnate yung, kapag sila yung import eh. Yung si Boatwright, alam niya, familiarity na ng mga players. So, and I think Rain or Shine they have to see themselves na we are more like flexible than these guys. Fajardo, you cannot stop Fajardo eh. I think labanan na lang to ng guards. Sino yung better guards, sino yung better shooters. May defense naman yung Rain or Shine. They can defend Lassiter if they want to, Jericho Cruz. They can attack the defense of San Miguel. So, and then, Junmar Fajardo, as much as he's the 9th time or how many MVPs na siya, may laging foul trouble yan eh. Kapag playoffs, yan ang napapansin ko. Medyo foul trouble siya. So, I think Rain or Shine, may laban dito ang Rain or Shine. Medyo hot take, Rain or Shine, isang game lang yan. Ito, sasabihin ko sa inyo. Doon sa comment yung dalawa, I think will be the difference maker talaga si Boatwright na lang talaga. If mag-off night siya, there's no chance for SMB. Kasi, alam mo yun, siya yung siya yung naging na parang nasandalan ng shoulder to cry on no? Kasi yung mga players ng SMB, you cannot know kung sino yung mag-off night sa kanila. Kasi pwedeng lahat mag-off night. Yun nga. Tsaka yung conference ng SMB, parang iba-iba yung best player din eh. Pero nung consistent yung nung dumating nung nandiyan na si Boatwright,
Damn. Wala pang off night si Boatwright so far. Wag lang. So, kailan ba? Wednesday? Kailan ba sila? Next days? Ikaw, Janus, matatapos na yung call. Ano na lang, pick mo na lang. As much as I want rain or shine to advance, sa tingin ko, ang only chance nila to win, kasi I think pag gumabot na ng do or die, I do not see them winning that. So, ang pinaka-best chance nila tapusin agad in game 1. So, ang only chance nila is pilitin nilang yung napakabilis ng pace nila na parang pipilitin nila yung San Miguel na event si Junmar. Yeah. Ganon yung ano, ganon. Parang ganun eh. Oo. Good point. Oo, ganon. Kasi kailangan nilang mapilit si Coach Leo na ilabas si Junmar kasi sobrang bilis na nung pace nung Ross, hindi na makasabay si Junmar. Tapos lagi Yun yung involved sa PNR si Jun. Oo, yun lang yung nakikita kong way na manalo sila. Pero napanood naman siguro natin yung laban nila nung 'di ba, nung Elims. Okay. Anong ginawa nung San Miguel nung nag-comeback sila? Bigla silang nag-zone. Sino ba yung umaatake sa zone noon? Si Lemeti. Asan na si Lemeti ngayon? Injured. Yan pa yun. Yan pala. Nalimutan natin. Nasa script ko yan eh. Nasa script ko nga pala yan. Who will step up for Lemeti? Oh, who will step up for Lemeti? Not this. Simula nung nawala siya, Face. up and down yung performance ng Rain or Shine eh. So, expect nyo na pag crucial, magsosona yung San Miguel. And who will step up for Lemeti doon sa playmaking role na yun? Oh, kasi si Karakot, I don't think na he will slash hard. Matitira lang yun. 10 out of 10. 10 out of 10. Lockdown ni Chris Ross yun. Assist you can try. For me, assist you can... No, we need hard driver, bro. Siguro kung healthy si Lemeti sana, medyo pagkakatiwalaan ko yung Ross, pero nung nalaman kong medyo out nga siya, yun yung difference maker para sa akin. Okay guys, call will end in 3 minutes. So, thank you everyone. Parang ambitin pero ang haba na pala, no? Hindi ko... Ganito pala mag-podcast. Ayun. Sabi ko, ganito pala mag-podcast. Pag gumagawa ako ng video, ilang oras din yun eh. Pero 4 minutes lang. Pero pag podcast, di mo pala mapapansin, no, kung hindi pa magta-timer yung Google Meet. Sabi ko sa inyo, 30 minutes lang. Naubos yung isang oras. Oo, ubos yung isang oras. Tapos meron pa kanina sa Zoom na hindi recorded. Ayun, wala na akong camera. So, ayoko na. Hindi ko na ipapakita yung mukha ko. Ginebra is the team to beat. Pero, I think, it will be tough pa rin. I think, yung Ginebra at Phoenix, that's a cakewalk. Pero I think afternoon, I think, ano ba yun? Meralco at Magnolia ba? Ang sa bracket nila, Ross tsaka SMB. Ayun. Any team that will win that bracket, I think may laban din yung mananalo doon na bracket sa Ginebra. But I think Ginebra is the team to beat. Hanggat hindi bibigay ng Ross ang game 1, wala magiging problema ang Ross. Kasi pagdating ng do or die, hindi mo malaman siya pwede manalo. Good set of games. Maganda naman yung naging bracket. So interesting. Pwera lang siguro sa Ginebra Phoenix, pero okay. Must watch. Okay. Good night. Good night. Thank you. Feeling ko may next episode to. Feeling ko lang. Yan. Sige. Sana kasama na yung nahihiya. Oo, sama na. Nang Albor pa tayo tuloy ng fan. Salamat, Janus, ha. Sige. Sa pagsalo. Ilang. Thank you. Thank you. Thank you sa inyo. Good night.